mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks, magandang araw ulit sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Hindi mo ay nako mga buweks. Medyo bumabalik-balik na ang aking boses, no? Medyo okay naman na. Kaya nga lang, meron pa rin tayong sakit, no? Basa pang hair ko, mga buweks. Nakakaloka, naligo kanina. Wait lang. Kamusta naman kayo, mga buweks ko? Namiss ko kayo, mga buweks. Saan kayo nagpupupuntya? Nakakaloka ito. Wait lang, tang-inang tigas. Hindi kasi ako nag-conditioner, mga buweks. Hindi ko kinu-conditioner yung hair ko every day. Gusto ko yung ano lang siya, natural ano lang, shampoo lang, ganyan. Tapos walang conditioner. Mas gusto ko yung ganon. Pero minsan, inaano ko rin siya, nilalagyan ko rin siya ng conditioner para malambot, di ba? Kasi pag lagi matigas, masakit ito sa puwit. Charito. Anyway mga buweks, ito na nakakaloka itong mga kaganapan ngayon sa mundo ng pageantry. Hindi ko inaakala na gagawa ulit ako ng vlog ngayong araw na ito. Dapat pang gabi na pero sabi ko gawin ko na ito ngayon. Anyway, ito nga mga buweks, nakakaloka ito. Etong Miss Cosmo Organization ay nasa Myanmar ngayon. O Jimbo, kamusta naman? Siyempre kasama ni ano dyan, ni Bawang. At saka ni Kichut Kanchut. Diba? Itong si National Director dati ng na Miss Grand Myanmar. O Jimbo. And of course, ito mga buweks kasama din dyan, ayan no, si Tae Sunyin, diba? Nakakaloka ito. Ay nako, parang ewan ko dito sa sa Cosmo Organization kung ano nang nangyayari dito sa organization na ito. Panoorin nyo ito mga buweks, nakakaloka talaga ito. Ay nako, parang hindi ko maano yung mga kaganapan dito, parang nakakaloka. Eto, panoorin nyo. O Jimbo, parang parang laro-laro na lang itong itong organization na ito. Buti na lang talaga, ay nako, buti na lang talaga hindi si Atisa Manalong nanalo dito, no? Kasi parang kachipan ang organization, nakakaloka, no? Parang wala tayong nakikita mga charity works, mga tinutulungan nila, di ba? Akala ko ba merong merong $1 million donation sa charity works, di ba? Bakit hindi yun napapakita mga buweks, di ba? Tapos akala ko ba maraming travel internationally, di ba? Bakit parang wala naman tayong masyadong nakita na travel nitong organization na ito, di ba? Puro lang sila pabalik-balik lang sila sa Indonesia. Nakakaloka naman, di ba? Parang eme talaga itong si Bawang, di ba? Parang wala tayong nakita mga masyadong kaganapan. Kahit na sabihin natin ilang buwan pa, no? Siguro mga 6 months pa. Pero sa loob ng ng 6 na buwan mga buweks, parang wala tayong masyadong nakita mga pasabog nitong organization, no? Ni hindi nga sila na imbitahan sa Friends for Cannes, a film festival. Jimbo, mas naimbitahan pang Miss Grand International Organization, Jimbo. Parang inaasikaso lang nitong si Bawang ang kanya mga mga franchises, diba? Wala tayong masyadong nakita na ano ba, may tinutulungan ba talaga itong na ito, organization na ito? Talaga bang marami ba talaga silang datong, di ba?
nasa ano yung mga luxury travel, di ba? Baka mamaya yung pagpunta nila dyan sa sa Myanmar, since malapit lang naman ang Myanmar sa Vichin, no? Magkapit bahay lang yung mga yan, pwede kang mag-land travel dyan Yan, Vichin, Myanmar, Cambodia, Thailand, magkakalapit lang yan, no? Baka nga mamaya hindi pa yan, anong tawag dito, hindi pa business class, no? Yung kanilang pa-travel katulad ng pinangako ni Bawang, di ba? Tignan nyo naman yung anong tawag dito mga buweks, yung kanilang kinakainan, di ba? Hindi naman masama yung kanilang lugar na kinakainan, pero di ba sabi ni Bawang puro luxury daw. Bakit ganyan yung nakikita natin ngayon, di ba? Nakakaloka naman, ginawa ko na lang yung bench 8, ginawa ko na lang perfume dito sa sasakyan. Ayan. Ang bango kasi niya mga buweks ang bango niya, no? Pero ang ginagamit ko ngayong perfume sa work, ayan. Ang aking favorite, di ba? Tinitipid-tipid ko siya. Ayan, kasi masyadong may pagkamahal ito. Sa lahat ng mga Chanel perfume, ito yung pinaka-favorite ko, at saka ito yung pinakamahal kong Chanel na perfume yata, no? Kasi yung anong tawag dito, yung Chanel Blue, medyo mura-mura siya ng konti. Pero itong Chanel Gabriel, ang aking Junakis, no? Talagang yan ay medyo may kamahalan, kaya tinichipid-chipid ko mga buweks. At saka oil boys, di ba? Pag oil boys and Eau de Parfum ay talaga namang concentrated ito, talaga namang konting pisik. Talaga naman, malagkit na malagkit. O, di ba? Nakakaloka itong si Bawang. At saka itong si Kichut-Kanchut mga buweks. Wala na silang ginawa, puro na lang palaging parang naglalaro na lang sila mga buweks, no? Parang laro-laro lang yung dating sa kanila. I don't know why. Parang hindi naman makatotohanan itong organization na ito. At saka parang ayan, no? Mukhang may niluluto na itong si Bawang, di ba? Talagang gagawin ito lahat para masaktan si Papa Nawat, di ba? Alam naman natin ang nangyari dito kay kay National Director ng Myanmar at saka kay Chai Soon-Yin, di ba? Ngumawa-ngawa nga ito sa Miss Grand International nung lang siya, second runner up lang siya, no? Ngayon nga, di ba magkalaban nga itong si Papa Nawat at saka itong si Bawang. Talaga namang gagawin lahat ni Bawang para maghiganti dito kay Papa Nawat, di ba? Kamusta naman ang tiyanong? Kaya nila si Papa Nawat, di ba? Super powerful kaya si Papa Nawat, o di ba? Higop tayo kung higop, di ba? Charito! Di ba? Akala mo kasi itong si Bawang, akala mo porque maganda ang kanyang production, no? Yung ganyan mga pasabog na entablado, akala mo major points na sila. Pero ito nga, mukhang may niluluto talaga itong si Bawang mga buweks, no? Ay nako mga buweks, no? Parang kinakabahan ako dito kay Chelsea Fernandez mga buweks, sa ating kandidata na lalaban ngayon sa sa Miss Cosmo, no? Baka mamaya mapaimburnal na naman tayo, di ba? Nakakaloka, parang ayokong isipin na kumbaga parang aaksayahin lang ni Chelsea Fernandez ang kanyang oras, panahon, pera, no? Effort dito sa Miss Cash Mo, di ba? And of course, ang mga taga-Sultan Kudarat handang gumasos yan, no? Para kay Chelsea Fernandez, kasi nga itong Miss Cash Mo talaga namang botohan, di ba? Parang yung school money contest yung dating nito, di ba? Sa mga school may mga ganyan, yung mga money contest na pageant, parang ganon. Kung sino yung may mas malaking, na ibayad, yun ang manyanyalaw, di ba? Pero nung panahon nga ni Atisa Manalo, marami nga siyang naibayad, di ba? Yung kanyang yung kanyang mga supporters, no? Sa pa-votings, pero pinaimburnal pa rin siya sa top 5, di ba? So itong si Bawang, kasama niya nga itong mga na ito, mga taga Myanmar na ito, si Chai Soon-Yin, no? At saka yung national director niya. And ako, mukhang ang Miss Cosmo na talagang lagapak
nito, no, mukhang hindi na magpapapageant itong si National Director. Mukhang i-appoint na daw itong si Chai Shunye. Yan, di ba? Winner na winner talaga itong si Chai. Talagang walang kahirap-hirap, di ba? Talagang siya ang magre-represent ng bansang Myanmar sa Miss Cosmo competition ngayong Cheon, di ba? Talagang magiging pangmalakasan yan, mga buweks, kasi syempre Myanmar loves Chai Soon-Ye-in, di ba? Talaga naman na parang ang Miss Grand International dati ay kanilang Miss Universe, di ba? Alam naman natin na hindi sila nagpe-penetrate sa Miss Universe. Kaya nga dito sa Miss Grand International, talagang inano nila, in-embrace nila ng bonggang-bongga, no? Kasi nga dyan sila nagpe-place or nakakaroon ng placement, di ba? Parang Miss Universe sa kanila yan, parang Cambodia, di ba? Ganun din yung trato nila sa Miss Grand International dati. Pero ngayon, itong mga bansang ito ay talaga naman ginagawa na nilang santo itong Miss Cosmo organization, di ba? Nakakaloka ito. Mukhang magkakaroon ng mga ano dito. Ay nako, mga kababalaghan ngayong taon na talagang makikita natin kung ano ba talaga may ano ba talaga itong Miss Cosmo organization. Meron ba talagang kredibilidad at integridad itong organization na ito? Nakakalokang mundo ng pageantry ngayon, mga buwek. Sa totoo lang, no? Parang nakakasawa na. Sa totoo lang, ang daming mga nagaganap ngayon. Ang daming mga kaganapang hindi ka nice sa mundo ng pageantry. Puro na lang katoksikan, puro na lang negatibong mga kaganapan ang mga nangyayari ngayon sa mundo ng pageantry. Ano na ba ang gagawin natin? Kailan na ba may babalik ang tunay na integridad at dekalibreng kandidata? Mali. Ang tunay na integridad at dekalidad at delikadesa, lahat-lahat na. At dedikasyon ng isang beauty pageant organization, di ba? Nasaan ng dignidad nitong mga organization na ito? Nakakaloka, di ba? Puro ano na lang, money. Yan na talaga siguro ang mahalaga ngayon sa mundo, mga buweks, no? Yan na lang siguro talaga ang mahalaga. Hindi na mahalaga yung women empowerment. Nawala na yan, mga buweks, no? Puro money na talaga, no? Hindi na women empowerment, money empowerment na ito, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, mga buweks, ito pa nga, no? Bukod pa dyan, ayan nga, no? Siyempre, may na-call out itong si Papa na what? Award ko nga award! Ito di ba? Nakakaloka ito, mga bugahan ni Papa Nawad, di ba? Talaga namang ginisa niya ng bonggang-bongga sa sariling mantika itong si Nick Hill or Nikki, ayan, no? Ang National Director ni Rachel Gupta sa Miss Grand International na ngayon nga ay National Director din ng Miss Universe Organization in India, di ba? Talaga namang gisadong-gisado itong si Nikki na talagang, ay, hindi ko na lang alam kung ano masasabi dito, no? Panoorin nyo ito, ha? Miss Grand International and Miss Universe around the world, all my dear director, both of the pageant, please be careful. Nikki, National Director of India, he always doing something very tricky all the time. He always send the slip is not the real one to us, to me and to Miss Universe before. He only one behind Rachel Gupta to fighting with the present National Director of India. They want to show the power, they want to show how they're smart, they want to show how they pick money from my pocket. Sorry, this is Mr. Nawat. Nikki, I think you should go out from the beauty pageant industry from this year. Or maybe next year, for sure. Dear every Indian guys who are watching my clip, this is I do apologize for the Indian people. They are so nice.
But except Nikki, he is the one ever worked with me as like a national director India many years ago. And he's still doing Miss Universe India. He always very tricky working business, and Nikki, stop to call my director. So many country you always call. Okay? On behalf of President of MTI, we not allow you to call and talk with other director. And on behalf of Director of Miss Universe organization, I am not allow you to talk with other national director of Miss Universe. I spoke to head of it already before I live. I spoke with Kun Ann already and also Kulau. But you are in Asia side, you under my control. แปลทีตายแล้ว O Jimboy, nakakaloka mga bugahan ni Papa Nawat, mga buweksa. Ay nako, talagang itong si Nikki talaga daw ang punot dulo, ang ugat, diwa? Ugat kong ugat, mga buweks. Gusto ko yan, diwa? Nakakaloka itong mga buga ni Papa Nawat, mga buweks, diwa? Talagang award kong award. Inaward talaga itong si Nikki Valdez. Charot, diba? Inaward ng bonggang-bongga kasi nga, ayan, no? Ang daming mga pinaggagawa nitong si Nikki, no? Sa Miss Grand International Organization, nung hawak nitong franchise ng India. Ayan, diba? Talagang, ayan nga, diba, nawala nga siya sa nung after makoronahan si Rachel Gupta, diba? Nag-resign ito. Yung pala, hindi pa pala ito nakakabayad ng franchise fee, mga buweks, diba? Nakakaloka. Tapos ngayon nga, syempre, hawak nito ang Miss Universe India, diba? Ang franchise din ito, mga buweks. So, ayan na. Ayan na nga bang sinasabi ko, siguro iniisip ni Nikki noon, nakaligtas siya dito sa sa Miss Grand International Organization, no? Biglang sumulpot si Papa Nawat ngayon sa Miss Universe Organization, kaya ayan, nayari na siya ngayon, no? So saan niya na ilalagay ngayon ang kanyang ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa, diba, mga buweks? Talagang sinabi pa ni Papa Nawat na you're under my control kasi nga nasa Asia siya, diba? So nako, nakakaloka. Pero ito namang si Papa Nawat, in fairness sa mga buweks, no? Hindi ito na may personal. Hindi siya na may personal. Kita nyo nga, no? Kahit na may problema sila noon pa sa Miss Grand International Organization itong si Nikki, no? Talagang pinanalo niya pa rin si India, di ba? Talagang panalo pa rin si India. Kumbaga, hindi niya pinipersonal. Yan ang maganda kay Papa Nawat, no? Hindi siya yung nang-a-attack ng kung halimbawa kung sino yung yung deserving talagang manalo, talagang binibigay niya yung corona, di ba? Kaya nga lang, syempre, kung pa-imbornal talaga yung yung national director, kino-call out talaga, diba? Nakakaloka. Ang dami pa ng mga pinaggagawa nitong si Nikki. Kino-contact pa ang mga national director ng Miss Universe Organization, no? Anong national directors kayo yung mga sinasabi ni Papa Nawat? Ito siguro yung mga yung mga may franchise, no? Yung mga iba't ibang bansa. Ayan. Nakakaloka. Di ba meron ng ito? Yung pageant, may pa-international pageant nga siya, di ba? Yung yung multinational something, di ba? Na na kinuha niya, ayan, no, na pagmamay-ari niya na ngayon atong pageant na ito, multinational or basta ganon, international, basta ganon. Baka kinokontak nito yung mga national director, mga buweks ng Miss Universe na may mga franchise diyan, no, sa iba't ibang bansa. Tapos siguro kinukuha niya para kumuha ng franchise sa kanya, di ba? Nakakaloka naman itong si Nikki. Kaya naman talaga naggagalaiti itong matanda, di ba? Ay nako. Ewan ko na lang talaga, mga buweks, no? Ang gulo-gulo na ng ngayon, ng mundo ng pageantry, nakakaloka. Parang ang hirap sabayan. Masyado ng stressful sa totoo lang, no? Pero syempre, the more eksena, the more tayo, di ba? The more tayo, anong tawag dito?
maraming kaganapan, di ba? Marami tayong buga. Kaya nga lang, kung iisipin nyo, syempre nakakamiss din yung dating era ng, ng beauty pageants, di ba? Yung tahimik lang, pag-uusapan mo lang yung mga candidates, mga ganyan-ganyan. Titignan mo lang kung sino yung mga talagang magaganda, nangunguna, or whatsoever. Walang masyadong mga gatong-gatong issue. May mga gatong-gatong issue, pero hindi naman yung ganito kalala, no? Yung talagang nalalaman mo dun mismo sa mga nandun sa organization kung sino talaga yung mga paimburnal, no? Napaka-stressful pala. Panigurado ako mga Bwex, sa totoo lang, kahit noon-noon pa, meron na talagang ganyan. Meron na mga ganyang kaganapan sa mundo ng pageantry. Kaya nga lang, syempre, ibig sabihin ganyan mga nagaganap, no? Kaya nga lang, syempre, hindi naman ganyan kaingay si Donald Trump, di ba? Hindi naman ganyan kaingay si IMG era or yung mga ibang organizations din, katulad ng International, Earth, World, ayan, no? Supranational, at kung ano-ano pa, di ba? So ngayon nga, syempre, simula Thailand na yung yung may-ari ng mga organizations, parang lahat talaga binubuga sa social media, no? Which is kahit papaano, in a way, sa ating mga content creators nakakatulong yan, kasi nga syempre nagiging nagiging tagapaghatid din ng balita, no? Kasi hindi naman lahat yan ng tao ibig sabihin hindi naman lahat ng pageant fans na panood yan, di ba? So kumbaga nakakadagdag tayo para makapag-spread ng awareness sa mga kaganapan sa mundo ng pageantry, no? Ayun nga lang, but anyway, in some part, no, parang medyo nakakalungkot din na ganito na yung ngayon sa mundo ng pageantry. Sana maibalik yung dating parang nawala yung magic. Yung magic na tinatawag natin kapag may kapag anong tawag dito, pageant season na nafe-feel natin yung magic. Ngayon parang parang mapipredict mo na kung sino yung mananalo. Parang alam mo na kung ano yung mga posibleng mangyari. Nakikita mo na may mga mekos-mekos. Ito, nakakalungkot lang, no? Hay nako, sana maibalik yung dating magic sa mundo ng pageantry, di ba? But anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chiki-chikahin. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!